Tawagin niyo na lamang po akong Gabriel at ang aking nobya naman ay si Kim. Bali, minsanan lang kong makita si Kim at ang kanyang mama dahil may pamilya na ito. Namatay kasi ang ama ng GF ko nang ipinagbubuntis pa lamang siya ni Tita Margaret. Kung kaya nang mailuwal siya sa mundo ay nagpasyang iwan siya ni Tita sa lola niya upang makapaghanap ng trabaho. Ang kinalabasan ay nag-asawang muli ang ina ni Kim at hindi sila nagkita ng matagal na panahon. Nang mabatid ng girlfriend ko na nakauwi na si mama niya sa probinsyang kinalakyan niya, ay kaagad nagpasya ang aking kasintahan na pumunta roon para magbakasyon at para na rin makilala ako ng kanyang mama. Nang malaman ng aking mga magulang ang balak namin magkasintahan, ay hindi naman sila umayaw. Mainam nga raw yun para makilala ko naman ang mama ni Kim. Yun nga lang, ay noong mabatid ni Papa kung anong probinsya ni na Tita Margaret at ang mismong baryo nila, ay agad na nagbigay ng babala sa akin si Papa. Mag-iingat ka roon, anak. Maraming mga wakwak doon, mga aswang. Dati yung binata pa ako, ewan ko lang sa ngayon ha. Basta mag-iingat kayo at magbaon kayo ng luya bilang panangga. Seryosong wika ni Papa sa akin noon. Hindi ko sinabi sa girlfriend ko ang winika ni Papa na maraming aswang sa probinsya ng mama niya dahil baka sumama ang loob niya sa akin at hindi pa ako isama. Ang ginawa ko na lamang ay sinabihan ko siyang magbaon ng kapirasong luya dahil mahina ang kanyang dungan at baka mabati siya ng mga maligno roon. Natawa na lamang siya pero sinunod naman niya ang aking habilin. Subalit dahil hindi naman ako naniniwala sa mga aswang na yan, ay hindi ako naglagay ng luya sa aking bulsa. Bagay na pinagsisihan ko nang may mangyari ng hindi maganda. Bandang 10:00 ng umaga nang magpasya kaming umalis patungo sa Pantalan. Napagkasundan kasi ni Kim at Tita Margaret na susunduin niya kami sa may daungan ng mga pamboat. Natawa pa ako noon dahil kaya pala gustong-gusto ni Kim na sunduin kami ng mama niya dahil ililibre kami nito ng pamasahe. Nang nasa Pantalan na kami, ay kaagad na nakita ni Kim ang kanyang mama kung kaya't nilapitan kaagad namin yon at saka formal niya akong ipinakilala rito. Tuwang-tuwa pa nga ang mama ni Kim ng mga sandaling yon dahil may kasintahan na ang anak niya. Madaldal ang mama ni Kim at alam kong maganang loob niya sa akin. Bagay na siya namang nagpalakas ng confidence ko. Hindi nagtagal ang aming pag-uusap noon at dumating na ang pamboat na aming sasakyan kung kaya kaagad kaming sumakay doon. Pagkasakay namin sa bangka ay may napuna akong matanda na panayang titig sa amin. Akala ko nga ay kakilala namin yon dahil parang kakilala niya kami kung titigan niya. Ibinulong ko yun kay Kim at sinabi niyang hayaan na lamang naming tumitig sa amin. Nagbiro pa nga siya na baka Peter lang si Lola kaya ganyan makatitig. Narinig ni Tita Margaret ang aming pag-uusap kung kaya pinagsabihan niya kami na huwag makipagtitigan sa matanda dahil baka mausog kami lalo pa at hindi namin kakilala ang matanda. Sinunod naman namin ang sinabi ni Tita at minabuting ibaling na lamang sa dagat ang aming pansin. Nung makababa na kami sa bangka ay kaagad akong napahawak sa aking tiyan. Nakita yun ni Kim kung kaya kaagad niya akong tinanong kung ayos lang ba ako. Sabi ko sa iyo sana kumain muna tayo bago umalis. Wika niya sa akin. Sumakit kasi ang aking tiyan ng mga sandaling yon na marahil ay gutom ang dahilan. Dahil doon ay nagpasya muna kaming tatlo na manangalian bago bumiyahe papunta sa bayan ng mama ni Kim. Habang kami ay kumakain noon, ay napalingon ako sa parte kung saan pumaparada ang mga tricycle. Hindi ko alam pero parang kinutuban ako ng hindi maganda nang makita ko matanda na nakatayo roon at nakatingin sa amin. Pero nung magkasalubong ang aming mga mata ay kaagad din naman siyang naglakad palayo. Dahil kahit paano ay nagkaroon ng laman ng aking tiyan ay naibsa ng hapding aking nararamdaman sa aking sikmura. Pagkatapos namin kumain ay kaagad kaming umupa ng tricycle para magpahatid sa bahay ni na Tita Margaret. Habang kami bumabiyahe ay paminsan-minsan sumasakit ang tiyan ko. Kaya laking pasalamat ko nang makarating kami sa baryo ni na Tita Margaret. Namangha talaga kami dahil sa mga tanawing aming nakikita lalo na sa baryo nila. Hindi naman ganong liblib yun pero sadyang magkakalayo ang mga bahay at napakaraming puno ang nasa paligid.
Nang makarating na kami sa bahay ni na tita, ay kaagad akong humingi ng pahintulot upang makigamit ng banyo. Kaagad akong tumakbo sa CR noon dahil pakiramdam ko ay hindi ko na kayang pigilan ang aking sarili. Napamura pa ako dahil nagka-LBM ako na sakto pa sa aming bakasyon. Pagkalabas ko ng banyo ay nagtaka sila dahil pawis na ako kung kaya sinabi kong nag-LBM ako. Napatawa pa si Kim dahil hindi raw nasakto pa sa aming lakad. Mabuti na lamang at may gamot si tita, kung kaya pinainom niya ako noon. Nang maging kalmado na ang aking tiyan, ay nagpasya kami ni Kim na matulog na dahil sa pagod na aming naramdaman dahil sa biyahe. Yun nga po kabanong, natulog kami ni Kim. Nang magising kami, ay kaagad kaming tinawag ng mama ni Kim para tumungo sa kanilang kapitbahay na pinsan daw niya. Wala kaming nagawa dahil tinawag kami kung kaya't pumunta na lamang kami roon. Pagdating namin doon ay kagad kaming inalok na uminom ng kape, pero bigla kong naalala ang babala sa akin ni Papa, kung kaya umayaw ako at ganun din si Kim. Ilang minuto pa lang na nagtatagal doon, pero kagad kaming bumalik sa bahay niya na Tita Margaret. Dahil nakaramdam na naman ako ng pananakit ng aking tiyan. Bumalik nga kami roon sa bahay ni na tita pero hindi lamang LBM ang aking naging karamdaman, kung hindi nagsimula na rin akong sumuka. Hindi ko yun kayang pigilan kung kaya parang nawalan ako ng lakas. Dahil sa nangyari ay nagpasya na lamang akong mahiga. Mabuti na lamang at kumalma rin yun ng lumaon. Dumating ang gabi, matapos lamang naming magkapunan noon. Habang nag-uusap-usap kami kasama si Kim, ang mama niya at ang asawa nitong si Tito Odel, saka ang dalawang anak nila, ay nakarinig kami ng mga huni ng tiktik sa paligid. Ala, mukhang sinundan kayo ng aswang ah. Pagnising wika ni Tito Odel sa amin, napasiksik naman sa akin si Kim dahil sa takot. Ang sabi niya ay ganoon talaga kung bago lang ang tao sa isang lugar dahil maninibago ang mga aswang at siyak na dadalawin daw nila ang mga dayo sa unang gabi nila sa isang lugar. Dahil nakita ni tita na takot si Kim, nagpasya silang isara ang mga bintana at saka pintuan. Nagsabit na rin sila ng mga bawang sa bintana at may mga gunting pa silang inilagay sa apat na sulok ng bahay. Yan, tingnan natin kung magpapatuloy pa yan. Wika ni Tito Odel. Sa halip na magpatuloy sa pagkukwentuhan, ay minabuti na lamang naming mahiga upang matulog. Pabor naman sa amin yun dahil pagod na kami ni Kim sa biyahe. At saka, sumasakit pa naman ng bahagya ang aking tiyan. Habang himbing na himbing kami sa pagtulog, ay nagpatuloy ang huni ng tiktik na umaaligid sa bahay ni na tita. Naalimpungatan na lamang kami ni Kim nang marinig naming nagkakagulo na sila. Dahil doon ay napabangon kami at napatingin sa kanila kung ano ang nangyari. Ang sabi ni tita sa amin ay may narinig daw silang lumapag sa bubungan nila. Dahil sa ingay na yun ay nagising ang bunso nilang anak at saka umiyak. Tiningnan ni Kim ang kanyang relo at nalamang mag-aalas 3 na pala yun ng madaling araw. Akala namin ay wala na yung kung ano mang lumapag sa bubungan ni na tita. Subalit laking gulat na lamang namin nang marinig namin ang mahinang huni ng tiktik sa bantang itaas ng kanilang bahay. Nagpanik na rin si Kim noon, kung kaya't kahit nakaramdam ako ng hapdi sa aking tiyan ay mas minabuti kong pakalmahin siya. Ilang sandali pa noon ay napasigaw si Tito Odel. Kilala ka namin. Huwag ang aming mga bisita dahil baka kami ang bibisita sa bahay mo bukas. Nang masabi yun ni Tito, ay nakarinig kami ng kaluskos sa bubungan. Kasunod noon ay ang tunog na parang may kung anong bumabagsak sa lupa. Napabuntong hininga na lamang kami nang mawala na rin ang huni ng tiktik sa paligid. Wala na yon, di na babalik ang aswang. Balik na tayo sa pagtulog dahil alas 3 pa lamang na madaling araw. Wika ni Tita Margaret. Imbis na matulog noon, ay minabuti na lamang namin ni Kim na magkwentuhan hanggang sa sumikat ang araw. Nang mag-umaga na, ay kagad namin napagkwentuhan ang aswang na siyang bumubulabog sa amin. Akala namin ay totoong kilala ni Tito ang aswang. Yun pala ay hindi at sinabi lamang niya yun upang umalis daw ang aswang. Dahil nawala naman ang pananakit ng aking tiyan noon, ay napagkasunduan naming dalawa ni Kim na pumunta sa palengke upang bumili ng mga kakailanganing bagay.
Nang nasa palengke na kami, sa hindi ko inaasahang pagkakataon, ay nakita ko ang matandang nakita namin nang nasa bangka pa lamang kami. Kagad kong sinabing kay Kim at napahawak siya sa aking kamay. Nagtaka ako noon dahil sobrang lamig ng kamay niya, gayong napakainit naman ang panahon. Nahalata ko rin pinagpapawisan ng aking girlfriend. Ayos ka lang ba, Kim? Tanong ko sa kanya dahil sa aking pag-aalala. Masakit ang tiyan ko, Gab. Maikling tugon niya. Nag-alala ako noon kung kaya bago kami tumungo sa paradahan ng tricycle ay minabuti namin bumili ng gamot para sa sakit ng tiyan. Saktong nakauwi kami sa aming bahay nang makaramdam ng pananakit ng tiyan si Kim, nakatulad din ng aking naramdaman. Dahil doon, kaagad din siyang tumungo sa palikuran. Pagkalabas niya ay halatang hinang-hina na siya, kung kaya't kaagad namin sinabi kay tita at tito ang tungkol sa matandang nakita namin sa may bangka at sa may palengke. Malakas kasi ang duda naming may kinalaman siya sa nangyari sa amin. Kaagad na nagpatawag si Tita Margaret ng isang albularyo na nataong tsuhin din niya na siya namang lolo ni Kim. Sinabi namin ang aming nararamdaman sa kanya at napailing na lamang siya. Kaagad siyang nag-utos kay Tito Odel na kumuha ng panyawan para raw gamiting gamot. Gamit ang luyang kanyang pinahawakan sa amin at saka dinasalan bago kinagat-kagat ay napatid niyang natipuhan kami ng aswang kung kaya't kami ay nabati. Ang sabi pa niya ay wag daw naming hayaan ang sino man na lupigin ang aming daungan, lalo pa at dayo lamang kami. Pagkabalik ni Tito Odel ay kaagad na hinati ng albularyo ang panyawan sa anim. Ang 3 piraso ay inilublob niya sa langis na nasa gasera at saka ipinahid sa tiyan ni Kim. Ganon din ang kanyang ginawa sa akin. Ang sabi niya pa nga ay magtatapal daw kami ng badyang na murado sa aming tiyan tuwing matutulog upang hindi na sumakit. Ay magtatapal daw kami ng badyang na murado sa aming tiyan tuwing matutulog kami upang hindi na sumakit. Ang sabi pa niya ay magtapal daw kami ng badyang na murado sa aming tiyan tuwing matutulog upang hindi na sumakit ang aming tiyan dulot ng kagagawa ng aswang. Laking pasalamat naman namin dahil matapos ang tagpong yun ay hindi na muling bumalik pa ang aswang at hindi na rin sumakit ang aming tiyan. Dahil doon ay na-enjoy na namin ang aming ilang araw na bakasyon. Wakas!